Good morning po sa ating lahat. Ito nagbabalik po si Danny Guzman, the handyman. At tayo po ay mayroong tanggap na isang tawag dito, double tab na washing machine at dryer. Matagal po tayong hindi nag-video dahil po tayo po ay nag-on call. Marami tayong mga kapag drive tayo sa labas. So ngayon lang tayo nabakante rito sa bahay. Yan. Bali ito nga po pala ay ang isang Dowel na washing machine na may kasama pang dryer. Ang concern ng may-ari po ay ayaw daw pong gumana yung kanyang washing. So tatry natin ito. Plug muna natin. Yan. Tapos eto po yung kanyang dryer. May ikot naman po siya. Ayan. May ikot. Ayan, naikot po ang dryer. Ayan. Pero pagdating sa washing, wala. Zero. Negative po yung washing niya, ayaw maikot. Ayan. Pero nagana yata yung kanyang timer switch. Ayan. So, ang possible na naging sira nito ay kung hindi ito motor ay capacitor. Pero try muna natin doon sa basic, sa niya muna, capacitor muna. Titignan rin. Ang capacitor po pala nito ay may value na siguro mga 10. Meron tayo ditong spare na 10 microfarad. Pero bago natin tignan yan ay tetest muna natin yung capacitor. Tanggalin muna natin guys yung kanyang plug para iwas sa kuryente. Okay. Ayan po. So ang una po natin gagawin dito ay tatanggalin muna natin yung takip sa likod. Meron po yan, may mga screw po yan sa likod. Yun lang po ang dapat natin titignan. Tatanggalin. Ito po yung kanyang mga tornilyo sa likod. Screw type po yan. Yan. Yun. Ito. Yun. Ito nga po pala yan. Iharap natin para kita. Yun. Ito pala yung kanyang capacitor na sinasabi ko. Bali dalawa po yung kanyang isang capacitor na pero dalawa po yung pinagagana niya, yung washing at saka yung dryer. Titignan po natin yung kanyang kuryente papunta sa 9 microfarad sa isang 4 microfarad. Yung 9 po, yun po yung sa yung 9 po na yon, 9 plus, yun po yung sa sa washing. Okay? Ayan. Ganda ng tape na nilagay. Tape ng pang school. Yo. Tingnan natin yung wire. Ito. So, ito ang kanyang capacitor. Ito. Yan. Yellow. Wala po kasi nakasulat dito kung anong kulay. So, ang gagawin natin ay testerin muna natin. Bumili po kayo ng anyong tester para malalaman po nyo. Set na lang po natin sa 20 microfarad. Ayan po. Para madaling malaman. Ito po ay 10 microfarad. Luma na rin po ito, kaya lang mataas pa siguro ito. At check pa natin. Yan, mayroon po siyang 8.86. So itong kailangan lang natin ay 9. So malakas pa po ito.
Ngayon, ito naman, titignan natin. Mataas din po ito. So, ang problema nito ay may ibang problema pa po ito. Itong ano nito, washing, hindi siya sa capacitor. So, ang gagawin natin, dahil sa ayaw siyang umandar, bubuksan po natin ito. Yung wire, ito na po ang tatanggalin natin. Ito. Yun. Dito na po tayo titingin sa kanyang motor. Ito po yung tatlong wire. Ito po yung kanyang common wire. Dito natin malalaman kung may sira ang kanyang motor. Yun. Maling gagamitin po naman natin dito ay ang kanyang continuity. Yan, sa 20k tayo. Yan, 20k. Maraming pera yun, 20k. Ito po yung ating dalawang test rod natin. Yung isang test rod po natin doon sa common wire, kulay green. Blue pala, blue. Ayan. Titingnan natin kung may value. Ayun, may reading po siya. Yan. So, ibig sabihin yan, may continuity po yan. Buo po yung motor niya. Yun. So, ang pupuntahan naman natin ngayon ay dito sa timer switch. Are po yung kanyang linya. Sa timer switch po ito. Yun lang po ang kanyang ano, titignan niya. Titignan natin. Yun. Ito po yung linya ng timer switch. Tapos yung kanyang common papunta sa taas ay eto po. Kulay. Eto. Kulay blue. Ito, kulay brown. Bali dito tayo kukuha ng linya. Yung babalatan lang natin na ganyan. Siyempre gagawin natin ngayon yung kanyang continuity ulit tayo. Ayun. Lagyan natin sa 20k. Yun. Yung isang test rod natin lalagay natin doon sa linya galing sa timer switch. Tapos po iikutin natin yung timer switch. Yun. Tapos ito, tignan natin. Kung may continuity. Wala. Wala po siya, oh. Wala. So ang possible na sira po nito ay ang kanyang timer switch. Yun. Ngayon, gagawin po naman natin ngayon ay irekta natin yung motor. Huwag na natin padaanin sa timer switch. Ganito lang po yun ang gagawin. No? Yan. Lagay natin dito. Yung galing po ng saksakan, dito, sa plug niya, ito. Yung galing po dyan, ilagay natin sa common, yung isa. Yun. Yung sa common wire po ng motor ng pangalan nito, was timer. Was motor pala. Ayan. Lalagyan natin ng tape yun dahil ano eh. Tapos, yung isa pong linya dito, yung isang linya ng plug, ito, ilagay natin sa ito. Galing na po kasi sa ano yan eh. Yung, tanggalin natin yan. Yan, pabalatan lang natin yan. Tapos, yung capacitor ilagay natin dito sa dalawa. Ito po yung linya ng capacitor ng motor ng washing. Yun. Yan. Ito yung isang linya ng galing sa plug, ilagay lang natin dito sa isang, kahit saan yung linya dyan, sa dalawa galing sa motor. Ito po yung sa capacitor, sa motor, at saka yung sa plug. Ayan po.
Lagyan natin ng tape ulit yan. Kasi delikado po yan. May kuryente po yan. Malakas. Kahit ganyan lang po, okay na yan. Tapos po i-plug natin. Kung iikot, yan. Yan o, umiikot yung motor. So, ibig sabihin, hindi sira yung kanyang motor. Tapos, itong kabila naman. Ito kasi yung reverse. Ito naman po yung isa. Yun. Tapan ulit natin. Saksak ulit natin yan. Tignan natin kung gagana. Yun, umiikot ulit siya. Ibig sabihin po yan ay sira yung kanyang timer switch. Ano po ba yung timer switch? Ito po siya. Ito po yung timer switch. Maaring may lagot na wire o kaya ay iba kung minsan ninangat-ngat po yan ng daga. So bubuksan po natin yan. Okay guys, ito nga po. Ayan, napandar natin na umiikot na siya. Magana na po siya. Ayun po. Yun, umiikot na siya. Bali naging diferensya po niya ay ito po. Yung wire po na galing doon sa ano. Ayan. Kita nyo po yun. Bali kinat-ngat po ng daga. Dinikit lang po natin. Ayun o. Yun po yung wire na papunta dito po sa baba. Dito po. Ayan. Galing po siya dito. Galing po ng saksakan yan. Yan po yung connection ng plug. Galing po siya dito. Yung isang wire po nito, papunta po dito sa timer switch. Bali yun po yung naputol. Kasi magkabukod po yung sa timer switch saka sa dryer ng timer switch niya. Kaya yun po naging sira niyan. Ito po siya. Bali dinagdag po ng daga ng mabait. Yan, pinutol na po natin tapos dinikit na po natin. Ayun, papalitan na lang natin ng wire para maayos naman po. Okay po. Ganun lang po. Bali naging sira po nito. Wala pong naging sira yung kanyang capacitor. Wala pong sira yung motor. Bali nangyari lang po ay nangat-ngat ng daga yung isang wire papunta doon sa taas ng kanyang timer switch. So wala po siyang supply ng kuryente papunta doon sa motor. Kaya hindi na po umikot. Okay. Salamat po ng marami. Danny Guzman, the handyman. Bali yan lang po naging problema niyan. Ito, capacitor ang una nating tinignan kanina. Ayos mo naman po ang value niya. Tapos yung motor, ayos naman po yung continuity ng kanyang motor. Tapos yung timer switch, tinester natin ang timer switch. Wala pong lumalabas na kuryente papunta dito sa labas. Sa output niya. So tinignan natin yung wire na dalawa. Ito, isang papuntang dryer, saka isang papuntang washing. Yung isa pong linya, naputol po. At ito nga po ay dinikit lang po natin yan. Mandar na po yung motor. Okay po, salamat.